Magugulantang kayo pag nakita nyo yung standing after round number 3 dito po sa Norwich Chess 2026. Ngayon ko lang kasi naranasan o ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng standing. Ipapakita ko po mamaya pagkatapos nating i-analyze yung mga importanteng game. Unahin muna natin ito pong laban ni Grandmaster Wasiso kay Vincent Keymer. Naglaban po sila sa standard na nauwi sa tabla. Bibilisan ko lang tong standard Pupunta lang po tayo sa pinaka-importanting parte. Ayan So dito po ang ginawa po is in exchange variation Tapos nag-castling. By the way, hindi po pwedeng kainin yun kasi may mga ganun. Nag-knight D7 para depensan kasi naka-castling na. A5, lahat po ito linya pa rin So, ang pinapalo po nila yung Ruy Lopez na Berlin na napunta sa exchange. Ayan po, okay. So, C3, lahat po yan linya. And then, tulak, tapos umatras. Ngayon, ito pong si Vincent Keymer, hindi niya po talaga ito nilalaro yung ganitong linya. Anong ginagawa ni Keymer? Pinapalo po ni Keymer yung laro ni Grandmaster Wasiso at Grandmaster Ali Reza last year na nauwi sa tabla. So dito po nagcasting si Wesley at pagkakasling, eto na, tumira na po ng kakaiba si Keymer. Kasi si Keymer, ang tinira niya po, nag-knight F5 Mabilis niyang tinira yan. Ibalik ko lang yung dating laro ni Wesley, D4 po ang ginawa ni Ali Reza na uwi sa tabla. Knight to F5 is the big improvement for the side of Vincent Keymer. Pero etong si Wesley, kahit na medyo nasupresa dito, tumira lang po ng rook to E8 para atras yan So, according sa engine, equal pa rin. Ang ginawa, nag-D4, umatras, nag-Queen to C2, kinapture po yung pawn, tinakes, and then nag-knight lang po sa may B6 na medyo nakapagtaka na naman. Coach, pinakain. Sige, kainin mo. Dahil pag tinakes mo naman yan, anong mangyayari? Bishop takes F5. Tapos pagka-capture mo na ganon, Queen to D5. This type of position, kahit na one pawn down, equal pa rin, walang magandang square, makukuha po yung file, underdeveloped pa, eto medyo weak. Ayan po ang mangyayari, lakas ng knight. Kaya hindi ginawa yan ni Keymer. Ang ginawa niya, umatras, nag-win to D3, depensa sa pawn, B3 para ma-develop. Ayan, at pinalit lang po. At ang ending, ganyan ang nangyari. Inatake yung C7 na hindi dinepensa, counterplay lang po dito. Ang ginawa, hindi kinain yung C7. Gumanon muna bago natin tikman. Gumanon lang. Inatake yung tore. Takes. Tapos ayan na nga po, nagkapalitan na kung saan according po sa engine, equal pa rin. So, hinahamon yung bishop na tinira ng rook E7. Gusto ni Wasi mawala to. So, ang ginawa ay umangat. Kinapture yung bishop takes and then umiwas yung kabayo. So, equal po ang labanan. Ang nangyari, inatake, tumalon, may threat knight E2, dinipensahan, nag-B4, nag-G3, tumalon yung kabayo, may knight C6 later on, pinin, at ayan, dinipensahan, umatake sa pawn, and then G5 lang. Idea, tulak. Pag umalis to, capture, bagsak. Yan po yung ginagawa na tumakbo yung tore. Pagtakbo ng tore, King F7 lang. Ibig sabihin, pinakain yung pawn. Yes, pinakain ni Wasi yung pawn, pero lahat po yan ay equal pa rin. Nag-knight to C3 with the intention of rook dito, pressure doon. Ang tinira po, nag-H4. Pagka H4, tinulak. Ayun, medyo mali yung tulak. Ang tamang tira daw po kasi capture. Tapos pag nag-knight takes rook to E5, ipalit mo. Ayan, ipalit mo yan. Tapos mamaya pumasok ka doon. Anyway, ang ginawa is nagtulak, pumunta doon, na mali pa daw. Ang tama is knight to H2, may pressure dito, hindi madepensa na madali. Pwede pa rin ito, kaso mas maganda daw yun kasi tutulak tapos mamaya mapapressure to Anyway, ang ginawa nga is na ganun, inatake, tumalon, nag-H5, bumalik yung kabayo, and then Wesley boom, nag-sacrifice. Pagka-sacrifice capture, iyon may pressure dito. Nakakatakot Hindi po pwedeng kainin ito kasi capture check yan, bagsak tore mo. So, gumanon lang yung king Hindi naman kasi madepensa, nadidikit, may tempo check. Gumanon, kinapture pa rin. Pumasok yung tore. Quality up, ito pong si Keymer. Pero drawish ito kasi grabe po yung mga pawn. Pwede kang gumanito, ganyan kakainin mo to. Ay, tas ganun. Grabe. Ang nangyari nga, tabla dito. Tunulak.
Tsumek, gumanon, tsumek, at nagpabalik-balik. Ang tanong, coach, bakit kinabla? Hindi ba pwedeng pilitin? Ayan o, dito pumunta. Ubus ka pa, may knight F4 kasi natira. Anong meron sa knight F4? Pag umangat ka, mati ka bro. Rook D3. Pag kinaption mo, mati. O, pag bumaba ka naman, G3, grabe na, yung pawn. Siyempre, tatakbo ka. Pagkatakbo mo, rook dito, balik, ayun, manlalasa, may check, tapos tulak, yari ka. Kaya napilitan, tumabla. At dahil natabla yan, mapupunta yan sa Armageddon. Anong nangyari sa Armageddon? Eto po. So, ganun pa rin kulay niyan, pero 7 minutes lang ang item, 10 minutes ang puti. Mas win ang puti. Ayan, tingnan nyo oras ang baba. Di ba? Ganyan talaga. Anyway, ang ginawa po is nag-develop nga. Ayan po, tamang develop lang. Roy Lopez. Roy Lopez, hindi na kinain no? Hindi na po kinain yung C6 kasi kailangan itong baguhin ni Kmer dahil mas win siya. So napunta po sila sa Roy Lopez na Morphy Defense, Close Martinez. Ayun. Yun po ang naging linya nila. Anyway, nag C3, nag H3. Okay. Lahat po to linya pa rin Linya pa rin, popular. Tapos kadalasan, rook E1, knight C6, bumalik, knight to D2, rook to E1, mga common yan no? Eto, gaganito. Ito naman, minsan gumaganyan, ganun. Parang ginawa ni Gukash kay Wesley. Nag H3, H3 yung pinili, no? Tapos, nag-bishop lang sa may E6, nag-atras yung kabayo, D5, ayun, umatras kasi. Nawala ng pressure dito kaya nakapag D5. Anyway, pagka D5, linya pa rin pala ito, queen to F3, linya pa rin to lahat. Question mark yan, pero linya, tingnan nyo, bilis nga nilang tumiri. Bookline pa rin pala yan, nag-bishop to F8, and then knight to F5, linya pa rin lahat, D5, linya pa rin, bishop to D2, tamang develop, yan na po yung pinaka-novelty. Ang ginawa before, knight to G4, at may nag-G4 din. Ito palang tiradang ito ay novelty na. So, medyo kakaiba na. Tamang develop lang, para siguro pagka-capture, bishop takes buhay. Anyway, ang ginawa ni Wesley, kining mo ba lang na question mark pa nga Kahit question mark yan, lamang pa rin po si Wasiso dito. According sa engine. Ang number 1 move po kasi ng engine is A5. Hirap lang maintindihan kasi ng A5 na yan mag-expand ka daw sa queen side. Ito, tamang relax lang di ba? Para mga mamasipa mo yung kabayo. Anyway, nag-A4. Pagka A4, kinapture yung C3, binawi ng pawn, and then B4. Nako, ganda ng tira. Magkakaroon ng pass pawn si Wesley na sinagot ng rook to D1. Mali. Nag-rook to B8. Talagang gusto ng pass pawn ni Wes. Nag-knight lang sa G4 na kinapture na, takes, and then kinapture po yung C3. According sa engine evaluation, lamang si Wesley. Bakit kaya? Kasi pagka-text, tingnan nyo po mabuti yung structure. Weak po ito Kuha yung file, lalakas yung knight dito. Sisipain lang ito muna mamaya tapos weak. Grabe. Ito weak din, kaso walang umaatake. Ito kasi madaling maatake yan mamaya pag pumasok na dyan, Diba? Anyway, ang ginawa is nag-knight to D4 na nga. Kinapture, takes, and then eto na yung pair of bishop ni Wesley. Lamang na talaga. Ang ginawa po is nag-queen to B3 or G3, attacking the E5 pawn. Dinipensahan ng queen to G5. Para saan yung queen to G5? Subukan mong kainin, may discovering ganun. Sa pool yung reyna mo. Kaya ang ginawa, kinapture pa rin Teka lang bakit kinapture niya pa rin kahit na alam niyang may tiradang ganun? Di ko gets According sa engine, ang best move was rook to E2. Eto, ayan, depensa lang. Para pwede mo nang kainin. Kinapture agad. Nag-G3 lang. Yung pala ang tira. Mas maganda pala to. Kasi hindi din makaalis dahil libre yung reyna. Yung pala mas magandang tira, So, ang ginawa, kinapture po yung pawn, kinapture yung knight, takes, at ang ending, ang kapalit po is 3 pawn. Kapalit ng kabayo, pero wala, butas-butas lakas ng bishop, inatake siya, tumakbo, inatake na naman, bumalik, libre ito Pero hindi na tinangkang tikman pa, Kasi may bishop to D5 or bishop to C8 ata, bishop D5 siguro, Parang C8 pwede din Tapos libre to. Anyway, ang ginawa is nag-queen to G3 to depend upon ang G4, bishop to D5, kinapture, takes, and then nag-D4. Idea niya, tulak, check. Dinipensahan by moving the king.
Nag-F4, umatras yung Reyna. So, one piece up si Wasiso dito. Pero umaatake. Grabe po yung G5, oh. By the way, this is move 35. Wala pang increment. Pero yung oras sila pantay na. Lamang pa nga si Wasi ng konti. At pagkatira po ng Rook to E2, naparisay na. Bakit? Threat po ito, hindi madepensahan. Oh, kasi yung threat na to, wali eh. Oh, may kain dun eh. Queenless eh. Ganun mangyayari. Di ba? O, kahit kainin mo to, takbo mo lang to, Bishop T5 siguro. And then papasok later on Reyna, this is definitely winning. At dahil doon ang score ni Wesley, 4 points. Ngayon, sabi ko, kakaiba ang nangyayari sa torneyong ito. Alam niyo kung bakit? Ito po yung kakaiba. Magnus Carlsen, natalo na naman. Grabe! Tinalo po siya ni Praggnanandhaa this time. Tinalo siya ni Alireza round 1. Natabla siya round 2. At ngayon, talo kay Praggnanandhaa. Paano siya tinalo ni Prag? Abay, bilisan natin silipin kung paano siya tinalo ni Prag. Sicilian, no? Oh, Sicilian na kung saan, tingnan nyo yung oras, oh. Tingnan nyo yung oras. Nangangapa si Magnus, eh. Nangangapa, oh. 1 hour and 13 siya. Si Prag, 1 hour and 42. Kumbaga, nililigaw niya yung landas eh. Pero, tingnan natin kung anong mangyayari. Ayun, hindi effective kasi lumalamang ang white eh. O medyo umokay. Maganda yung sacrifice. Nag-sacrifice. Dahil wasak-wasak yung construction eh. Kining-movean lang, kinapture, F4, aggressive. Tumakbo sa J5 yun, medyo mali. Knight to C6 daw maganda. Tanggalin mo daw to eh. Pinapatanggal ng engine. Pero pagpunta doon, may E5 kasi. At ayan na nga nangyari, napaatras doon eh. Ba't hindi pwede dito? Ay, kakapturein. Kakainin, tapos may E6. Okay, kaya nga po napatras doon at dumipensa lang. Winning na. Matindi yung threat eh. Pamaya, may discovery. So, ang ginawa, dumipensa, umatras yung kabayo. Mali pa nga daw yan. Bishop B3 daw maganda. Hirap na maintindihan ng Bishop B3 na yan. Hanep. Umatras din yung Reyna, kumapture takes, and then pumasok yung kabayo doon. Wow, binibigay lang po yung pawn, no? Binibigay lang yung pawn, pero pag kinapture mo, mabubuksan yung iyong gitna. Ayan, no? Tapos knight E4 dito. Grabe, no? Ubos-ubos! Naipit! Kaya gumanon, umatras, knight D6 is threat, at pinagbigyan pa rin yung knight D6. Di naman madepensahan eh. Ang pangit po kasi kung magkakasling ka dito. Pangit. Kasi babagsak. Ayan, no? Kaya hindi magawa. Kumapture, chumek, tumakbo, and then ayan na pressure na yung F7, umatras yung kabayo. Queen to D4, hitting the knight, napatakbo, kinapture yung pawn. Mali pa nga daw yung capture ng pawn. Queen B6 daw mas maganda. Anyway, kinapture, nakapag bishop to B5, check, at hinamon lang, no, na hinarangan, capture takes, and then C4 yun. Ganda, 1 pawn up. 1 pawn up ba? 1 pawn up si Magnus pero quality down siya. Ayun. So, umatras, pumasok, pinin yung kabayo, inatake yung kabayo, dinipensahan lang, kumapture na naman ang pawn, pero ayun, inatake lang pagka-atras. Uy, naku po, mali-mali daw si Prag. Ang tamang tira daw C5, tuloy-tuloy tulak. Pero eto, namali pa dahil nadepensa, nakatulong pa yung kabayo. Saka nagtulak. Nako, lumamang pa si Magnus Carlsen dito. Ay, hanep! Iba talaga si Magnus. From losing, lumamang pa. Ngayon, nag-G5. Nakita niya tama tira. He needs to create a pass pawn. Anyway, ang ginawa is nag-knight to D6 lang. Pinin yung kabayo. Tinulak yung pawn. Winning na si Magnus dito. Chumek. Umangat. Bumalik. Kinapture. Tumix. Unatake yung turret, double quality down, pero grabe po yung pass pawn. Ayun, chumek. Alright. Ayun na yung kabayo. Nananalasa na. Ayun, nag-blunder si Magnus. Tingnan nyo yung oras, 1 minute si Magnus. Blunder. Blunder yun. Ang tamang tira daw is knight to G3 or if not, knight to F4 bago mo itulak na itulak, no? Depensa daw muna dito. Kasi pagkatulak, nagtulak din ako, blunder din. Ang tamang tira, rook to G8 daw. Pero ito pong ginawa is blunder din. Kaso, less than a minute sila pareho. Lumapit yung kinako, mas matinding blunder. Ibalik natin. Ang tirada G2.
Sobrang blunder nito kasi na-miss ni Magnus yung simpleng C7. Paano mo didepensahan yan? Mapipilitan ka umatras. At pagka-atras, rook to B8, ayun, nangisay yung bishop. Hindi madepensahan, hindi na makaporma na kung saan patalo na. So pagka tulak ng pawn, nanalo na si Prag eh. Tingin ko natalo sa time. Pero regardless, ang ititira lang po dyan, isi-save lang to. Lagay mo lang sa ligtas na lugar kahit saang ligtas. Kasi pag nag-promote siya, capture eh. Eto, talagang kain, mapopromote, walang sacrifice, makakakwin talaga. At dahil sa talo ni Magnus na yan, no? Grabe, eto po standing, tingnan nyo po. Leading si Ali Reza with 7.5. Pumapangalawa si Prag with 4.5. Pangatlo si Wesley with 4 points. Gukesh 3.5. Vincent 3. At yung ngayon nyo lang to makikita. Magnus 1.5 out of 3. Hindi out of 3, out of 9 yan. Possible 9 points, 1.5 lang siya. Ang score niya po, sa totoong scorean, kasi kakaiba scoring system nila eh, 3 points per win eh, no? Ang score niya sa totoong scoring system, 0.5 out of 3. 2 talo, 1 tabla. Ganun po kasama yung laro ni Magnus Carlsen. Ang tanong, end of the era na ba? Abay, kung ako po ang tatanungin nyo, abangan natin ang susunod na kabanata dahil Magnus na yan eh. Medyo kinakalawang, nagpapagpag lang siguro. Tingnan natin, definitely hahabol yan. Hanggang gaano kalayo ang kanyang ilulubog, abay, tingnan natin. Kasi when it comes to rating, minus 13 na po siya. Sa standard rating, masakit yun, masakit. No? Abangan nyo po yung mga susunod na laban. Di ako nakapag-live kagabi dahil maaga akong gumising ngayon dahil may turo ako eh. May trabaho. Hindi ako pwede magpuyat. At mamaya baka mag-live po tayo. Ang matchup, buwas kalaban niya po yung leader na si Ali Reza. And then si Gukesh, kalaban niya si Magnus. Nako. And Vincent Gamer is playing Pragnananda. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. Siyempre, suportahin nyo din po ang ating Biyaherong Chess Coach app. Available na po sa Google Play Store. Biyaherong Chess Coach, i-search nyo lang po or i-scan nyo po yung QR code yan. At sana masuportahan nyo. Mag-premium kayo. Malaking bagay, makakatulong sa inyong pag-improve definitely. Thank you po ulit. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kabiyahe. Bye-bye you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.